ang tahimik na kontrabida sa kwento ng iyong kalusugan. Mayroong isang tahimik na manlalaro sa kwento ng ating kalusugan. Isa na palaging gumaganap ng mahalagang papel. Hindi ito nagdudulot ng sakit. Walang ipinapakitang malinaw na sintomas. Ngunit sa likod ng mga eksena, tahimik nitong inihahanda ang entablado para sa ilan sa mga pinakaseryosong krisis sa kalusugan ng ating buhay, tulad ng atake sa puso at stroke. Ang pangalan ng karakter na ito ay triglycerides. Ngayon, bilang iyong personal na health coach, narito si Dr. Santos upang ilahad ang misteryo ng tahimik na manlalarong ito. Ating tatalakayin kung ano ito, bakit ito nagiging mapanganib kapag hindi nakontrol, at kung anong mga tila hindi nakapipinsalang gawi sa ating buhay ang nag-aambag sa pagtaas nito. Ngunit higit sa lahat, ating tutuklasin ang isang makabagong nutritional discovery na natukoy ang isang natural na kalaban sa tahimik na kaaway na ito. Natuklasan ng mga siyentipiko na sa simpleng pagsasama ng isang partikular na sangkap ng pagkain sa ating pang-araw-araw na dieta, epektibo itong mapapanatili sa tamang antas. Gusto mo bang panatilihing malinis at malusog ang iyong mga ugat? Lumayo sa mga panganib ng alta presyon, mataas na kolesterol, at mataas na asukal sa dugo, at iwasan ang banta ng atake sa puso at stroke at mamuhay ng malusog hanggang 100. Kung gayon, mangyaring basahin ang bawat salita ng mga sumusunod. Una, magkaroon tayo ng siyentipikong pag-unawa sa matabang bisitang ito na nagtatago sa ating daluyan ng dugo, triglycerides. Sa simpleng salita, ang triglycerides ay isang uri ng taba na matatagpuan sa ating dugo. Kapag ang ating katawan ay nakakakuha ng mas maraming calories mula sa pagkain kaysa sa kailangan nito kaagad, ang ating matalinong atay ay nag-iimpake ng sobrang enerhiya. Ginagawa itong triglycerides at iniimbak ang mga ito sa mga fat cell. Maari mong isipin ang prosesong ito bilang paghahanda ng isang silid-imbakan ng enerhiya para sa iyong katawan. Ang triglycerides ay parang mga maayos na nakaimpake na lata ng enerhiya na nakaimbak sa silid na iyon. Sa susunod na, kailangan nating gumawa ng pisikal na aktibidad o makaramdam ng gutom sa pagitan ng mga pagkain. Binubuksan ng katawan ang mga latang ito at naglalabas ng enerhiya upang matustusan ang ating mga kalamnan at organo. Kaya sa esensya, ang triglycerides ay ating mga kaibigan. Ito ay isang mahusay na mekanismo ng pag-iimbak ng enerhiya na binuo ng katawan upang makayanan ang mga hindi inaasahang pangangailangan at isang kinakailangang sangkap para sa pagpapatuloy ng buhay. Gayunpaman, lahat ng bagay ay may hangganan. Ang isang silid-imbakan na may sapat na supply ay isang yaman. Ngunit ang isang silid-imbakan na sobrang puno ng mga lata ng enerhiya na hindi mo man lang mabuksan ang pinto ay nagiging isang sakuna. Kapag mayroong masyadong maraming triglycerides sa dugo, tahimik na lumilitaw ang panganib. Isipin na ang ating malusog na mga daluyan ng dugo ay parang isang malinaw at walang harang na ilog. Ang sobrang triglycerides ay parang makapal na basurang pang-industriya na patuloy na itinatapon sa ilog na ito. Ang tubig ay nagiging malabo, bumabagal ang daloy, at iba't ibang mga debris at putik ay nagsisimulang maipon sa mga pampang. Sa paglipas ng panahon, ang sobrang basurang ito ay nakikibahagi sa pagbuo ng mga atherosclerotic plaque na nagpapatigas at nagpaparupok sa mga pader ng ating daluyan ng dugo at nagpapakipot sa lumen daanan. Habang naiipon ang mga putik at debris plaque na ito, sa huli ay bumubuo sila ng isang dam na ganap na humaharang sa ilog sa ating katawan.
Ito ay nagpapakita bilang nakamamatay na sakit sa puso at stroke, lalo na kapag ang triglycerides ay napakataas sa sukdulang antas. Maari rin itong mag-trigger ng isang bomba sa ating tiyan, ang acute pancreatitis, isang napakaseryosong emergency na may mataas na rate ng pagkamatay. Kaya, ang sapat na triglycerides ay isang pangangailangan para mabuhay. Ngunit ang mataas na triglycerides ay isang ganap na mamamatay tao sa kalusugan. Sa pangkalahatan, ang malusog na mga matatanda ay dapat magkaroon ng antas ng triglyceride na mas mababa sa 150 mg/dL. Kung ito ay mas mataas sa halagang ito ay itinuturing na mataas. Ang higit sa 200 mg/dL ay nagpapahiwatig ng hypertriglyceridemia. Kapag lumampas ito sa 500 mg/dL, nangangahulugan ito na ikaw ay nasa isang napakapanganib na lugar kung saan ang acute pancreatitis at iba pang malubhang problema ay maaaring sumiklab anumang oras. Ang mataas na triglycerides ay madalas na hindi isang nakahiwalay na problema. Karaniwan itong sinasamahan ng pagtaas ng masamang kolesterol at pagbaba ng mabuting kolesterol na humahantong sa kawalan ng balanse sa pangkalahatang lipid ng dugo. Maraming malalaking pag-aaral ang matagal nang nagkumpirma na ang mga taong may mataas na triglycerides ay may multiplikadong panganib ng coronary heart disease at atake sa puso. Ang mas nakababahala ay madalas itong sinasamahan ng alta presyon at mataas na asukal sa dugo na bumubuo sa madalas nating tawaging triad o tatluhan. Kapag nahulog tayo sa kumunoy ng triad, ang ating puso, utak, bato, at iba pang mahahalagang organo ay mapapasailalim sa matinding pressure at tataas pa ang panganib ng senile dementia. Sa makatuwid, hindi natin dapat maliitin ang maliliit na patak ng langis na ito sa dugo. Ang regular na pisikal na eksaminasyon at mahigpit na pagsubaybay sa ating mga antas ng triglyceride ay ang unang linya ng siguro para sa ating kalusugan sa puso't mga ugat. Marahil ay iniisip mo na malayo sa iyo ang problemang ito. Ngunit sa katunayan, ang mga maling pananaw at pamumuhay ay madaling maging sanhi ng sinuman na maging biktima. Ang isa sa aking mga pasyente, si Ginang Reyes, ay isang napakatipikal na halimbawa. Siya ay 50 taong gulang ngayong taon. Bilang isang office manager, siya ay masipag at mataas ang demand sa sarili. Palagi niyang iniisip na kumakain siya ng malusog dahil halos hindi siya kumakain ng matatabang karne at lumalayo sa mga pritong pagkain. Ngunit mayroon siyang ugali na gantimpalaan ang kanyang sarili ng matatamis. Ang kanyang mesa ay laging puno ng mga biskwit at pastry. At tuwing hapon ay umiinom siya ng isang tasa ng instant na matamis na kape upang mag-refresh. Sa isang nakaraang pisikal na eksaminasyon, ipinakita ng kanyang mga resulta sa lab na ang kanyang triglycerides ay tumaas ng 3 beses sa normal na itaas na limitasyon. Nang matanggap niya ang report, hindi siya makapaniwala at paulit-ulit na sinabi sa akin, "Dr. Santos, hindi po ako kumakain ng matatabang karne." Hindi niya lubos na alam na ang tunay na salarin ay hindi taba, kundi ang tamis na kanyang minamahal sa aking mungkahi. Matatag niyang itinigil ang lahat ng dessert at matatamis na kape at pinalitan ang mga merienda sa kanyang mesa ng mga sugar-free soda cracker at mani at pinalitan ang kanyang pangunahing pagkain mula sa puting tinapay tungo sa whole wheat bread at oatmeal. Sa una, hindi siya komportable. Ngunit sinimulan niyang samantalahin ang kanyang lunch break upang maglakad ng mabilis sa loob ng kalahating oras sa ibaba ng kumpanya. Ang gawin na ito ay nagparamdam sa kanya na mas masigla sa hapon. Pagkalipas lamang ng 3 buwan, muli niyang sinuri ang kanyang mga antas ng triglyceride at milagrosong bumaba mula sa danger zone pabalik sa normal na saklaw.
Tuwang-tuwa niyang sinabi sa akin na hindi lamang normal ang indicator kundi nawala rin ang problema ng pagkaantok sa hapon at mas mataas ang kanyang work efficiency. Ito ang himala sa kalusugan na dala ng pagkamulat sa kamalayan. Dahil ito ay napakapanganib, kailangan nating alamin ng malalim ang mga tunay na salarin na nagdudulot ng pagtaas ng kalidad nito. Ang unang reaksyon ng maraming tao ay kumakain sila ng masyadong maraming mamantikang pagkain at tanging mga matatabang tao lamang ang magkakaroon ng mataas na antas. Ito ay isang malaking maling akala. Maraming payat na tao ang maaari ring harapin ang problema ng mataas na triglycerides. Ang tunay na salarin ay nakatago sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ang unang salarin, sobrang asukal at refined carbohydrates. Oo, pakitandaan na ang asukal at refined starches tulad ng puting kanin at puting harina ang numero unong nagpapataas ng triglycerides higit pa sa matatabang karne. Kapag kumukonsumo tayo ng maraming matatamis na inumin o maraming kanin, pansit at tinapay, ginagawa ng katawan ang hindi nagamit na asukal bilang triglycerides at iniimbak ito sa atay, lalo na ang high fructose syrup, isang pang-industriyang asukal na malawakang ginagamit sa mga inumin at processed foods, ay may particular na makabuluhang epekto sa pagpapataas ng triglycerides. Kaya, kung mahilig ka sa matatamis at kumakain ng marami, maaaring hindi mo namamalayan na ginagawa mong isang mangkok ng matamis na langis ang iyong dugo. Ang ikalawang salarin ay ang mga hindi malusog na taba. Kung ang iyong dieta ay madalas na may kasamang maraming pulang karne, pritong pagkain, matatabang karne, cream pastries, at iba pang pagkaing mayaman sa saturated at trans fats, ito ay hahantong din sa pagtaas ng triglycerides dahil ang mga masasamang taba na ito ay magpapataas ng bigat ng trabaho ng atay at magsusulong sa atay na gumawa ng mas maraming triglycerides at masamang kolesterol, nahahantong sa paglala ng pangkalahatang katayuan ng lipid sa dugo. Ang ikatlong salarin ay ang labis na pag-inom ng alak. Ang alak ay isa pang pangunahing salarin sa pagpapataas ng triglycerides. Kapag umiinom ka ng alak, uunahin ng iyong atay na i-metabolize ang alak dahil ang alak ay isang lason sa katawan at dapat alisin muna. Sa prosesong ito, ang normal na metabolismo ng taba ay isinasantabi o kahit na nagagambala at sa halip ay direktang nag-uudyok sa atay na mag-synthesize ng mas maraming triglycerides. Kasabay nito, ang alak mismo ay napakataas sa calories. Ang matatamis na cocktail at beer ay mas malala pa. Ang mga taong umiinom ng alak sa loob ng mahabang panahon ay maaaring magkaroon ng mas maraming langis sa kanilang dugo kaysa sa kanilang baso. Ang ikaapat na salarin ay ang kakulangan sa ehersisyo. Ang labis na paggamit ng enerhiya at masyadong kaunting pagkonsumo ay isang karaniwang problema na kinakaharap ng modernong tao. Ang ating mga kalamnan ay isang pugon para sa pagsunog ng enerhiya. Kapag nakaupo ka ng matagal, ang pugon na ito ay nasa estado ng pagiging patay. Ang lahat ng sobrang calories na iyong kinakain ay hindi masusunog at maaari lamang na patuloy na iimpake at ipadala sa atay upang maging triglycerides at maimbak. Kung mas komportable ka sa bahay sa sofa, mas aktibong mag-iimbak ng taba ang iyong katawan at natural na tataas ang antas ng triglycerides. Ang ikalimang salarin ay ang sobrang timbang at obesity. Ang sobrang timbang ay karaniwang nangangahulugan ng labis na akumulasyon ng taba sa katawan, na madalas na sinasamahan ng mataas na triglycerides, lalo na ang abdominal obesity, na madalas nating tawaging beer belly.
ay may mas maraming visceral fat. At ang kakayahan ng atay na mag-synthesize ng triglycerides ay particular na malakas. Ang ika-6 na sala rin ay ang mga genetic at sakit na salik. Ang isang maliit na bilang ng mga tao ay genetically predisposed sa abnormal na lipid metabolism. Bilang karagdagan, ang mga sakit tulad ng diabetes ay maaari ring seryosong makaapekto sa fat metabolism dahil sa insulin dysfunction na humahantong sa pagtaas ng triglycerides. Sa madaling salita, ang pangunahing sanhi ng pagtaas ng triglycerides ay ang ating pamumuhay. Kaya, meron bang anumang mga paraan na maaaring tumpak na labanan ito? Siyempre, ang pinakabagong siyentipikong pananaliksik ay nagdala sa atin ng kapanapanabik na magandang balita. Natuklasan ng mga mananaliksik ang isang sangkap sa dieta na maaaring tawaging natural na kaaway ng triglycerides. Hanggat ipagpapatuloy mo ang pagkonsumo nito araw-araw, maaari nitong makabuluhang bawasan ang antas nito. Ang magic weapon na ito ay hindi isang mamahaling gamot, kundi isang sangkap na malawak na matatagpuan sa ating pang-araw-araw na pagkain, resistant starch. Maaaring medyo bago sa pandinig ang pangalang ito, ngunit tiyak na pamilyar ka sa mga pagkaing naglalaman nito. Ang brown rice, oatmeal, kamote, mais, iba't ibang uri ng beans. At kahit na mga saging na medyo berde pa ang balat ay mayaman sa resistant starch. Ano ang dahilan kung bakit ito napakalakas? Lumalabas na ang resistant starch ay isang napakatigas na uri ng starch. Ang ordinaryong refined starch ay pumapasok sa ating small intestine at mabilis na nahihiwa-hiwalay sa glucose at nasisipsip sa dugo. Habang ang resistant starch ay iba, maaari nitong labanan ang pagtunaw sa small intestine at halos kumpletong pumapasok sa large intestine upang gumanap ng isang papel na halos kapareho ng dietary fiber. Maaari tayong gumamit ng isang analohiya. Ang ordinaryong starch ay parang isang madaling masunog na dyaryo. Kapag nakatagpo ito ng isang spark digestive enzymes, agad itong sisiklab, maglalabas ng maraming init at magpapataas ng asukal sa dugo. Ang resistant starch ay mas katulad ng isang solidong uling. Hindi ito madaling masusunog, ngunit dahan-dahan at patuloy na maglalabas ng enerhiya. Gayunpaman, ang enerhiyang ito ay hindi direktang ibinibigay sa katawan ng tao ngunit bilang pagkain upang pakainin ang mga kapaki-pakinabang na bakterya sa ating mga bituka. Mas interesante pa, ang nilalaman ng resistant starch sa ilang pagkain ay tataas pagkatapos ng espesyal na paggamot. Halimbawa, ang nilalaman ng resistant starch sa nilutong kanin o patatas ay mas mataas pagkatapos itong palamigin kaysa noong bagong luto. Dahil sa katangiang ito na mahirap tunawin. Ang resistant starch ay maaaring magdala ng dalawang pangunahing benepisyo. Una, hindi ito nagdudulot ng biglaang pagbabago sa asukal sa dugo at insulin. Nabanggit natin na ang pagtaas ng asukal sa dugo ay ang nag-uudyok sa synthesis ng triglyceride. Ang resistant starch ay halos hindi nagiging asukal sa dugo, kaya't lubos na binabawasan ang pagkakataon na ang asukal ay maging taba mula sa pinagmulan. Pangalawa, sa large intestine. Ito ay ife-ferment at gagamitin ng mga kapaki-pakinabang na bakterya sa bituka upang makagawa ng mga kapaki-pakinabang na short-chain fatty acids. Ang mga sangkap na ito ay mga superfood na nagpapalusog sa mga selula ng ating mga pader ng bituka at maaring makatulong sa atin na mapabuti ang sensitivity ng insulin at magpadala ng mga signal sa atay upang bawasan ang produksyon ng triglyceride. Ang mga resulta ng eksperimento ng pag-aaral ay kahanga-hanga.
Sa simpleng pagpapalit ng pang-araw-araw na pangunahing pagkain na refined rice at harina ng mga coarse grain na mayaman sa resistant starch. Pagkatapos ng ilang buwan ng pagtitiyaga, ang mga antas ng triglyceride ng mga kalahok ay bumaba ng halos 40% sa average. Oo, tama ang nabasa mo. 40% ito. Ito ay halos katumbas ng epekto na kailangang makamit ng maraming pasyente na may malubhang hypertriglyceridemia sa pamamagitan ng gamot. Ang pagtuklas na ito ay nagbigay daan sa atin na makahanap ng isang natural na sandata upang labanan ang mataas na lipid sa dugo. Ngayon na alam na natin na napakahimala ng resistant starch, paano natin ito magagamit ng maayos sa ating buhay? Ang paraan ay napakasimple. Palitan lamang ang refined staple foods ng mga pagkaing mayaman sa resistant starch para sa hindi bababa sa isang pagkain sa isang araw. Halimbawa, kumain ng isang mangkok ng walang asukal na plain oatmeal porridge para sa almusal. Ang non-alkaline glucan sa oatmeal ay hindi lamang isang mataas na kalidad na resistant starch, kundi nagdudulot din ng magandang pakiramdam ng pagkabusog para sa hapunan. Palitan ang puting kanin ng brown rice, purple rice, o palitan ang kalahati ng puting kanin ng brown rice kapag nagsasaing. Maaari ring palitan ng kamote, taro, yam, at iba pang patatas. Kumain ng mas maraming beans, kahit na ito ay pinakuluang sinangag na may beans. Pinakuluang pulang bean at munggo na sopas, o pagdaragdag ng chickpeas sa mga salad, ay lahat ng mahusay na pagpipilian. Ang mga beans ay isang perpektong kombinasyon ng resistant starch at protina ng halaman. Pumili ng medyo berdeng saging para sa merienda. Ito ay isang natural na pampabawas ng taba na merienda. Bilang karagdagan sa resistant starch, maaari rin tayong bumuo ng ilang iba pang magagandang gawi sa pagkain upang maglatag ng isang lambat ng proteksyon laban sa triglycerides. Kumain ng mas maraming omega-3 fatty acids. Ang mga deep-sea fish tulad ng salmon, sari sardinas at mackerel ay tunay na pamatay ng lipid sa dugo. Ang omega-3 ay hindi lamang direktang nagpapababa sa bilis ng paggawa ng triglycerides ng atay, kundi mayroon ding malakas na anti-inflammatory effects na maaaring maging mas malusog ang ating mga daluyan ng dugo. Inirekomenda na kumain ng 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Gawing bida sa plato ang mga gulay. Hindi bababa sa kalahati ng bawat pagkain ay dapat na mga makukulay na gulay tulad ng broccoli, spinach, carrots, at BP. Ang dietary fiber sa mga ito ay parang isang espongha na maaaring sumipsip ng sobrang asukal at taba sa mga bituka at pigilan ang mga ito na masipsip. Kumain ng katamtamang dami ng mabubuting mani. Ang isang maliit na dakok ng plain almonds at walnuts araw-araw ay maaaring magbigay sa atin ng mga monounsaturated fatty acid na malusog sa puso. Ngunit pakitandaan na sila ay mga produktong puro sa sustansya at mataas din sa calories, kaya huwag sosobra. Mahigpit na kontrolin ang asukal at alak. Ito ay isang lumang paksa, ngunit napakahalaga. Mangyaring lumayo sa lahat ng matatamis na inumin, pastry, at alak. Panghuli, pagsamahin ang mga pagsasaayos sa dieta na ito sa pagpapanatili ng malusog na timbang at regular na ehersisyo. Inirekomenda na gumawa ng moderate intensity exercise nang hindi bababa sa 5 araw sa isang linggo. 30 minuto bawat araw, tulad ng mabilis na paglalakad, jogging, paglangoy, at BP. Ang ehersisyo ay ang pinakaepektibong paraan upang direktang ubusin ang sobrang triglycerides sa dugo. Kasabay nito, bigyang pansin ang iyong waist circumference. Dapat itong kontrolin ng mga lalaki sa ibaba
35 pulgada at ang mga babae ay dapat nasa ibaba 31 pulgada. Bawasan ang pressure sa mga daluyan ng dugo sa bawat pulgada. Siyempre, naisipaalala sa inyo ni Dr. Santos na kung ang iyong antas ng triglyceride ay mapanganib ng mataas habang inaayos ang iyong pamumuhay, siguraduhing sundin ang payo ng iyong doktor at huwag tanggihan ang pag-inom ng gamot kapag kinakailangan. Ang mga pagsasaayos sa pamumuhay at kinakailangang paggamot sa gamot ay nagtutulungan. Okay, ngayon ay malalim nating natutunan ang mga pasikot-sikot ng triglycerides at inihayag din ang kalaban nito, ang resistant starch. Sa huli, ang pagprotekta sa kalusugan ng lipid sa dugo ay hindi nakasalalay sa anumang pambihirang gawa, kundi sa ating maliliit at tamang mga pagpili araw-araw. Palitan ang puting kanin ng brown rice, kumain ng isa pang gulay, uminom ng isang basong mas kaunting inumin, at maglakad ng medyo mas mahaba. Kapag isinasaloob mo ang mga simpleng bagay na ito bilang mga gawi, tiyak na gagantimpalaan ka ng iyong mga daluyan ng dugo ng pinakamalusog na estado. Isipin mo paglipas ng mga dekada, kapag ikaw ay matanda na at puti na ang buhok, ngunit matalas pa rin ang isip, nakakagulat na sasabihin sa iyo ng doktor sa report ng iyong physical examination na ang iyong mga daluyan ng dugo ay kasing linis ng isang kabataan at pinananatili sa normal na antas. Kung gayon, lalayo sa iyo ang triad at hindi maglalakas loob na mangyari ang mga atake sa puso at stroke. Ang tamang pagkain ay mas mahusay kaysa sa pag-inom ng gamot. Ngayon, kumilos na tayo.